City, isang lungsod sa lalawigan ng Batangas na may lawak na 209.40 kilometrong parisukat at nakataas sa 1,025 talampakan mula sa antas ng dagat, ay naging lungsod noong Hunyo 20, 1947 sa bisa ng Republic Act No. 162. Ayon sa census noong 2020, ang Lipa ay may populasyon ng 372,931 katao, na ginagawa itong pinakamataong lungsod sa Batangas. Ang pangunahing wika ay Tagalog, partikular ang Batanggenyo na diyalekto. At kilala ang lungsod sa kanilang mga pagkain tulad ng lomi at goto, na nagmula sa impluensya ng mga Chino. Ang Lipa City ay isang umuunlad na lungsod na may iba't ibang industrial na parke at negosyo, kabilang ang Lima Industrial Park na nagbibigay ng maraming oportunidad sa trabaho, at isang mahalagang sentro ng kultura at ekonomiya sa rehiyon ng Timog Katagalugan. Pero ano nga ba ang mas mahalaga? Bagong Lipa o lumang Lipa? Halika na at alamin natin. Ay, nako. Kakapagod maglaro sa parke. Kaya nga Nangangalay na ang aking bewang. Mata rin tuod ko. Tara kaya mo po dun. Saan tayo? Tara. Kakapagod na din, kakatayo. Solid. Tahimik. Ayos. Kakapagod. Ayos. Buti na lang nakaupo na tayo. Wala ba kayong pag-uusapan? Guys, may sasabihin pala ko sa inyo guys, baka hindi nyo pa alam. Yan. Guys, alam nyo ba na ang lumang Lipa ay maganda noon? Lalo na yung mga estruktura noon. May mga Spanish style na bahay at saka may mga mayaman din silang tradisyon. James, laos na kaya yung lumang Lipa? Ha? Yung mga bagong development, mga matataas na gusali, at ang pag-usbong ng ekonomiya ng bagong Lipa ang uso na ngayon. Ops. May point naman kayo pareho. Yung dating Lipa, may dating at saka mayaman sa tradisyon. Ang bagong Lipa naman, patuloy siyang umuusbong. Hindi ba pwedeng pahalagahan na lang natin pareho? Pero ano nga ba ang mas mahalaga? Hindi ba nasira na ang lumang Lipa nung sumabog ang taal? Kaya nagmo-modernize na rin ngayon yung mga lungsod. Hindi ba parang tapos na ang lumang Lipa? Tapos, hindi nyo ba alam na ang lumang Lipa ay puso ng Batangas? Ito rin ang Roma ng Pilipinas dahil sa relihiyon. At isa din itong sentro ng kultura at saka komunidad natin. Oo nga. Pero tingnan mo naman ang bagong Lipa ngayon. Nagiging sentro na ng negosyo at ng mga turista. Sobrang laki na ng pinagbago ng Lipa noon. Ano yun? Alin? Oho. Pinagtatalunan niyo ba ang iba't ibang panahon sa Lipa City? At dahil dyan, dadaling ko kayo sa nakaraan. At masasaksihan niyo mismo. Ginny, nasa na tayo? Anong taon na to? Kasalukuyan nasa Lumang Lipa, taong 1934. Oh, kita nyo na. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Ang ganda na ng bahay. At saka komunidad. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Oo nga, maganda. Pero, di ba parang may kulang? Nasaan yung mga modern places? Like, yung mga modern technologies din. Like, smartphones and yung mga TV. Tsaka, yung mga magagarbang mga furnitures. Kakaiba talaga itong ganitong simpleng panahon. May kulang nga siya. Wala silang smart TV, wala silang smart cellphones. Pero tingnan niyo naman yung mga gamit. Tingnan niyo yung mga bintana. Tingnan niyo yung mga upuan. Tingnan niyo yung mga salamin. At buong infrastruktura. Napakasimple. Oo nga't magaganda at simple ang mga gamit dito. Pero, paano naman yung hirap na dinaranas nila? Tulad nung sumabog ang taal. Paano sila nakaraos dito? Tama ka. Yun ang pagsabog ng taal noong 1755 at pagpabago ng lahat. Dahil dito, lumipat ang ilang bayan na kinakasalukuyang kinikilala niyo bilang Bagong Lipa. At saka, ito yung sinasabi ko sa inyo. Itong mga upuan dito, napaka-komportable at maganda. At saka, ang mga kapaligiran natin ay napakatahimik. Oh, bakit? Komportable, maganda, at tahimik din naman sa Bagong Lipa, di ba? Oo nga, pero mas malalangap mo dito ang preskong hangin. Pops, huwag na kayo mag-away. Pero naman maganda ang Bagong Lipa at saka Lumang Lipa eh. Ayan, ito yung gusto ko. Yung mga modern houses. Tapos, buhay ang mga negosyo.
Grabe talaga pag-asenso nun, di ba? Oo nga, pero hindi ko pwedeng maiwasan, hindi ma-miss yung lumang lipa. Ganda kaya ng parehong panahon. Pareho silang may malaking ambag sa kung anong lipa ngayon. Baka naman hindi importante kung anong mas maganda, kundi kung paanong pareho nila hinubog ang lipa at ang mga taong nakatira dito. Tama, lahat ng lugar ay may nakaraan na tinaharap. Parehong tama, parehong mahalaga. Dahil dito, bumubuo ang sa kwento ng lipa. So, pwede bang mag-agree na lang tayo na parehas maganda ang luma at saka bagong lipa? Oo naman, lahat sila may kwentong dapat pahalagahan. Salamat sa tour, Jeannie! Walang anuman.